O, pasok. Pinayagan yung pumasok sa ganyang kasunduan dahil mabuti naman at marangal naman ang inyong intensyon para magkaroon ng kapayapaan. Bakit yung ilalaglag ngayon? Dahil gusto nyo lang palabasin na demonyo si Duterte nung pumasok siya sa Gentleman's Agreement? Himay-himayin natin tong new model. Okay. Sige nga. Alam natin ang linalaman yan. Okay, ang linalaman yan, tanging pagkain, tubig at humanitarian na supplies lang i-deliver. Tapos, once a month lang at merong notification. Ang pababago niyan sa Gentleman's Agreement, ang Gentleman's Agreement, in general terms, status quo lang. Okay? Bagamat nandun na nga. Malinaw ha. Ang laki ng difference ng Gentleman's Agreement and new model. Gentleman's Agreement ni Pangulong Duterte is status quo. Ibig sabihin ng status quo, kung ano yung napag-usapan dati, as is where is. Yan o yung pinag-usapan nila Pinoy noon. Pinakita natin yan. Nasa news po yan, may ebidensya po yan. Sinabi doon na hindi tayo pwede magdala ng pag-construct o pang-repair ng barko. Sinangayunan din yan ni Pangulong Duterte, kaya status quo. Ibig sabihin tuloy-tuloy lang kung ano yung napag-usapan nung panahon ni Pinoy. Yan yung Gentleman's Agreement na sinasabi nila. This one, new model, may dagdag. Once a week lang pwede at kailangan mong i-notify. Kailangan kang mag-click ng notification bell. Para palang YouTube tong China. Kailangan mong sabihan ng China, oy, pupunta kami dyan. In other words, ika nga, itong new model, mas lalo tayong ibinaon. Mas lalo tayong parang nagpapaalam pa kasi kailangan natin silang i-notify. Although it is notify, ibig sabihin notify lang, hindi naman asking for permission, pero parang gano'n na rin po ang dating. So, kung titingnan mo, ang Gentleman's Agreement at saka itong new model ay mas malala. Nakakita nyo? Mas malala ho itong new model na to. O, tuloy. Yung pinapipilitan ng mga China na pagkain at tubig lang dadalhin. Pero ako po hindi ko binigyan ng confirmation na pumayag doon ng Presidente Duterte. Bagamat sinabi rin niya ni Presidente Duterte mismo. Dahil ang pagkakaintindi ko, talagang nagkaroon din tayo ng mga repair supplies na dinala, kaya lang diniskartehan. Siyempre, hindi natin papaalam sa mga Chino na dala-dala natin yan. Dahil kung hindi naman natin dinala mga repair materials, lumubog na yan. Pero himay-himay natin. Itong new model, una-una, ang sabi nila, walang ganyan. In fact, nung kontrobersiya ng Gentleman's Agreement, naalala nyo, tinatanong din ako, once a month lang daw ang papayagang rotation mission. Sabi ko, walang ganyan. Kasi alam ko talaga, status quo lang. Dahil nga yan ang linathala, yan ang binalita, yan ang report ni Secretary Lorenzana no ako'y congressman pa doon mismo sa budget hearing sa Kongreso. So hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung once a month. Yung pala, new model yon. Okay? Ngayon. Sorry, stand corrected. It's not once a week, it's once a month daw. Okay? Malinaw po na pinasok yan. Bakit? Well, unang-una, ang unang reaction, deepfake. So hindi nangyari. Diba? Kaya sasabihin mo deepfake. Pero, pangalawa, nagsalita muli itong si Secretary Guibo at ang sinabi, wiretapping. Kapag sinabi mo wiretapping, nangyari yung pag-uusap. Naku po, patay tayo dyan. Doon ay yung recording ng pag-uusap na hindi alam ng kabilang panig. Yun ang tinatawag mo na nalaglag sa bitag. Alam mo, sabi ko nga sa inyo panghawakan yung katotohanan at huwag tayong maging desperate na gagawa tayo ng chismis just to bring down the government or just to bring down the Marcoses. Wag. Panghawakan nyo lang po ang katotohanan. Why? Kasi the truth will always set us free. And ano na ho yan? Yan ho ay isang prinsipyo na hindi lamang po nanggaling sa Biblia, kundi ho nanggaling usan sa ang libro. Pero higit sa lahat, yan ho'y sinabi nga ho ng Diyos Walang sikretong hindi mabubunyag. Eto ho tingnan ninyo. Nabuking sila. Pagkatapos nilang ibintang, i-demonize, papapangitin ang Gentleman's Agreement,
yun naman pala, sila ang tunay na may agreement. At aksidenteng lumabas ho ito dahil sa kanilang katarantaduhan na idinidikdik po nila yung pong gentleman's agreement. Out of their evil intention in bringing down Duterte, lumabas tuloy ang tunay na katotohanan. Ito, lumabas tuloy yung sila pala ang merong ganyang klaseng agreement. Di umano. Laging ganun. Palitan ko na kaya itong pangalan ng aking channel. Di umano, banat bay. O di umano bay. Tuloy. Now, ang issue dyan, pwede ba na hindi alam ng isang panig yan na rin-record ang usapin sa telepono? Ang tingin ko nga, kaya yan ginawa sa telepono para ma-record. Naku po, patay. Dahil kung may pagkaninyo pala ito. Nire-record ang telepono. Pero alam mo, magandang idea ito Anharot Tsaka MJ Pag may mga nanliligaw sa inyo, hindi pala, si Anharot pala. Ay, wala pala nanliligaw sa'yo. Yung mga kababaihan dyan, pag may nanliligaw sa inyo, ilapag nyo yung cellphone. I-record nyo. Para lahat ng pangako at sinabi nung lalaki sa inyo, naka-record. Tapos, pag sinagot mo na siya, ipi-play mo na lang sa future. Kunwari, hindi niya tinupad yung ibibigay niya yung buwan. I-demanda mo. Nangako ka, ibibigay mo yung buwan sa akin. Nangako ka, pag-aaralin mo na maayos sa mga anak natin. Kinangkang mo lang pala ako. At least naka-record yun, di ba? Magandang idea yun. O kaya sa susunod, huwag ka magpapaligaw ng personal. Magpaligaw ka through cellphone. Hindi, papaligaw ka through cellphone. Para i-record mo lahat ng sinabi niya. Pati ungol niya, i-record mo na rin. Parang ganyan. Yung dapat ni-record natin yun. Yung pangako ni Anharot na may Ray-Ban daw siya ibibigay sa akin. Dapat ni-record natin yun. Ipinilay natin dito araw-araw. Di ba? harapan yan po pwedeng no recording, just transcripts. Pero pag sa telepono, wala kang choice kundi i-record. Now, as a matter of course, dahil galing naman po ako dyan sa Malacanang, lahat po ng mga negosasyon, may record po yan. Gaya sinabi ni Manu Tequia, sa Kongreso, sa Senado, sa Hukuman, lahat yan may transcript. Ako po, nung spokesperson ako, meron talagang galit na galit sa akin pag ako nagpapa-interview na hindi ko sinasabi sa kanila kasi pati lahat ng interview ko, recorded. May transcription at merong recording. Alam mo, totoo yan. Aniwala ko dyan. Bakit? Nung panahon ni Mocha, excuse me po, nung ako po ang COS niya, nakawa ko pa yung idea na yan. Dapat any interview, i-record. Para pag nilabas nung tao na yon yung chap-chap na interview, ilalabas ko yung interviewong buo. Yun na ang standard. Yung pala ho ang standard nun. Kaya nga ho sinasabi, talaga namang recorded yan. Kaya ngayon, pansinin niyo ang puna ng ito ni Gibo at saka ni Anyo, ang sinasabi ng ngayon wiretapping. O, di ba? Kasi ilalabas yung recording. So definitely, di ba? Definitely meron no silang meron nung recording talaga nangyari. O, sabi nito isa. Inggit tayo. Mocha ka ng mocha, di namin kilala yan. Sabi ni Pansy Rose, naku, ang selos to. Seselos di gati. Huwag ka magselos. Ba't ka nagseselos? I love you, Pansy Rose. Huwag kang selos ng selos. Huwag kang mag-alala. Kaya ako kinikwento kasi nagtrabaho sa Malacanang yon at ako ang chief of staff niya noon. Naturalmente, kikwento ko yung mga nangyari noon. Ala naman ikwento ko si Badoy. Hindi naman akong chief of staff ni Badoy. Ala naman ikikwento ko yung mga pinagagawa ni Secretary Martin. Hindi naman akong chief of staff niya. Now, so, dalawang naging reaksyon ng gobyerno. Hindi totoo yan
At totoo yan, pero hindi dapat nasa isa publiko dahil sa wiretapping. Yun. Ngayong sinabi na nilang wiretapping, tanggapin na natin, totoo yan. Okay. Oh. So totoo nagkaroon ng ganyang ka-agreement. Ang depensa naman nila ngayon, at ito naman nasabi ng DFA, hindi yan authorized ng presidente. Well, DFA, alam nyo naman yan, kayo naman. Alam mo, dati kasi ako nagre-review. Nagigets nyo yun? Na ano sila dito eh. Na, hindi naman naisahan, pero parang ganun na nga. Kasi di ba ang inaano nila, naglabas ng transcript ang China. When you say transcript, hindi naman yung recorded eh. Anong ibig sabihin? Yung transcript ay yung papel na sinulat ayon doon sa recording. Ang wiretapping law ay dapat yung recording ang nilabas. So hindi dali ng wiretapping law yung transcript. Nagigets ninyo? Nung nilabas yung transcript, nagulat ho ang mga ilang opisyal natin. Kaya nag-warning sila, wag niyong ilalabas yung wiretap. Wag niyong ilalabas yung recording or mawa-wiretapping law kayo. Ang hindi nila naisip, by saying that, you are already saying that the transcript is correct. Naintindihan nyo? The transcript is correct. Kaya, bawi sila ngayon. Tingnan mo kung gaano sila nalalaglag doon sa kasinungalingan nila. Bawi sila ngayon by saying, hindi na pala pwede yung deepfake. Hindi na pala pwede yung wiretapping. Kasi, lalo naming na-confirm na totoo yan. Ano na? Hindi na sila authorized. So, in other words, meron talagang naganap na kasunduan. By saying that na tinatakot mo by wiretapping, ibig sabihin meron talagang kasunduan. By saying now na walang authorization yan, ibig sabihin totoo. Totoo na nakipag-usap yung ating Westcom dito sa China. Hindi na nila maitago yun eh. Kaya ang huling palusot na lang nila ay hindi yan authorized. So don't tell me, ang isang opisyal ng ating gobyerno nakikipagsundo sa ibang bansa without authorization? Is that what you mean? How come? How come nangyari yan? Ganun na ba ang mga sundalo natin ngayon? Ganun na ba ang Navy natin ngayon? Gumagawa sila ng kanilang sariling lakad at hindi sila otorisado? Sinong tanga ang maniniwala na hindi otorisado ang ginagawa nitong ating Westcom Vice Admiral na si Carlos? Naintindihan natin? Patay tayo dyan. Lalo sila nadali dito. Yung sa mga diplomat, pag-exam na sila ng ministerial exam na nag-review para sa kanilang exam. Hindi naman po lahat ng kasunduan, presidente ang pumapasok. Kaya nga po, even dun sa mga tratado na nakasulat, at ito po hindi nakasulat, ha? Kaya nga ito ay new model agreement. Parang gentleman's agreement din ito. Pwedeng verbal. Pero kapag verbal, hindi siya tratado. Ibig sabihin, pwedeng epektibo lang yan doon sa panahon ng nakipagkasundo. Okay? Kaya lang, ang problema kasi ng administration na ito, pinupulaan nila yung gentleman's agreement na nagresulta sa kapayapaan at mas maraming pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipinong pamilya. So ngayon, nagkaroon ng new model na totoo palang ipinasok dahil wiretapping daw, medyo mas malala ito. Bakit? Kasi nagkaroon ng limitasyon na once a month lang at saka yung kinakailangan may notification. Pwede ba yun? Magde-deliver ka sa sarili mong bahay, magno-notify ka? Ang Presidente Duterte, dahil abogado po yan, hindi yan papayag sa ganyan. Now, sabihin na natin, mas malala itong new model. Kung tayo po ay namumulitika lang, sasabihin natin, kita nyo, mga walang ya kayo, kayong nagbenta ng soberenya dahil nagbigay kayo ng notification. Pero hindi po. Kasi ito isang pamamaraan para nga magkaroon ng kapayapaan habang hindi pa nare-resolba ang hidwaan.
So hindi dapat dinideny yan. Hindi dapat kinukutya. Ang problema, dinimonize kasi nila yung gentleman's agreement. Paano mo kayo madidemonize ang gentleman's agreement na mas malala itong new model? Yun ang problema. So, sa madaling salita, kahit hindi ako naniniwala sa karma, nakakarma sila. Nag-boomerang sa kanila yung kanilang mga plano na i-demonize si Duterte. Sabi ko naman sa inyo paulit-ulit di ba? Paulit-ulit ko to sinasabi sa inyo When you hate someone, tapos papairalin mo yung emosyon mo, magkakamali ka ng diskarte. Ganun ang ginawa ninyo You hate Duterte so much, you want to demonize Duterte so much, nagkamali tuloy kayo lalo. 'Di ba? Nagkamali kayo tuloy lalo sa mga pinaggagawa ninyo. Kawawa Kawawa tuloy etong isa nating matipunong kababayan na taga Westcom. Nalaglag ho siya, nadamay ho siya sa politika ninyo. Sabi nga ni Roque, di ba, kung tarantado lang daw tayo, di gagamitin na natin yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyong paulit-ulit, this is the issue na really valid. This issue, eto tapat ang talagang pag-usapan nating paulit-ulit. Etong issue na ito, ang nagbigay ng tapang sa ating mga kasundaluhan na gumawa ng sulat at pagsuporta dito kay Carlos. Alam mo, paulit-ulit ko na ito sinasabi sa inyo sana sumaksak sa mga kukote ninyong maliliit, lalo na yung mga panatiko laang dyan. Paulit-ulit na natin Alam mo, bigyan mo ng 1 buwan, wala pa siguro 1 linggo, 2 linggo. Yung issue ninyo ng kachismisan at walang pruebang ebidensya at sinasalsal lang ng ilang vloggers, mawawala yan. Tingnan ninyo, nakakuha ba ng suporta sa mga sundalo? Nakakuha ba ng suporta mula sa mga kapulisan? Hindi. Ang dating niyang mga issue na yan ay lalong sumasama ang imahe ni Pangulong Duterte. Sa bagay, yung nagsasalsal ng yung vlogger na yan ay hindi naman talaga Duterte supporter yan. Yan ay pang-sariling kapakanan laang. Dito nagsalita ang ilang opisyal ng AFP. Gumawa sila ng sulat to support etong nilaglag. Kasi yun ang talagang dating dito, nilaglag. Diba? Nilaglag po etong ating AFP. Ang dating. Oo, hindi niya aaminin na nilaglag siya because baka ma-court martial siya. Pero ang dating nito sa taong bayan, nilaglag po.